Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At kung kayo naman ay nakikibahagi at nasa labas kayo ng Pilipinas, syempre hindi gabi, ano? Magandang hapon, Baka magandang hapon, umaga. o kaya magandang umaga. And welcome to another live broadcast. Alam niyo po, tuwing Lunes ay napapakinggan po tayo sa isang istasyon sa Bicol. Ano po, at ang segment na yan, ang programa niyan ay Oras na Bicolandia. Ito'y bahagi po ng mga istasyon ng Far East Broadcasting Company at doon mismo sa Legazpi ay napapakinggan tayo sa 104.3, yung tinatawag na D-Way o DWAY FM tuwing maagang-maaga yung Resa. And this time around ay inimbitahan naman natin yung nag-ho-host doon. At tayo naman, Resa, ang mag-ho-host sa kanila. Kung pwede nga lang sana, papupuntahin natin dito. Medyo malayo po yata, Bishop. Pero tamang-tama naman ang ating pagkikwentuhan sapagkat nung Sabado ay nagselebra sila ng kanilang anniversary. Kaya kasama yan sa ating pagkikwentuhan sa ating What's Brewing. And of course, Bishop, 2 linggo na lang po at Kapaskuhan na. No? I'm sure very excited po ang ating mga manonood. Sigurado po ako, ramdam na rin po natin ang papalapit na Pasko sa mga sunod-sunod na celebrations. No? At pati na rin po ang matinding traffic araw-araw. Totoo yan. Ayan, so para po sa mga hindi pa kompleto ang Christmas gifts, we're featuring another small business. Yan po ang Peculiarity Clothing. Stay tuned po sa kwentuhan kasama mga business owners mamaya sa Espresso Self. And of course, Bishop, tuwing December din po ay dahil sa mga kaliwat kanan ng mga celebrations, ay mabilis din po ang pagkalat ng ilang mga respiratory illnesses. Tama. No? So ngayon nga po, actually, medyo uso ang pneumonia, no? Especially sa mga kabataan. So yan po ang ating pag-uusapan sa ating Health Talks, kasama po ang ating guest doctor na si Doc Michelle E. Abadingo. So we hope you'll be blessed and you'll enjoy our topics for tonight. Join us for an hour of good talks. Ako po si Ressa Abante Yebra. At ako naman po si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Ayan. Alam mo, Ressa, pangako ko sa kanila to sapagkat actually noon pa ang hirap isingit kasi yung mga schedule natin paruot pa rito. But isang naging magandang pagkakataon sa atin dahil nung Sabado, ang D-Way sa Legazpi ay nagselebra ng kanilang anniversary. And we are so privileged tonight sa ating programa to have with us ang mga host ng programang Oras na Bicolandia. Ano po? Welcome to Lighthouse Cafe, Raquel Landong at Pastor Rico Jelit. Magandang araw sa inyo. Ayan, welcome po. Magandang araw po, magandang gabi, magandang tanghali. Saan mga kayo nanonood. Salamat po, Bishop, finally, nandito sa live. Exciting, ano, di ba? Opo. Kanina lang, magkakasama tayo umaga, di ba? Oo nga po. Morning till night. Oo. Kaya nakakatuwa. Maaga kayo sa Oras na Bicolandia, kami naman gabi sa inyo. Pastor Rico, welcome. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at sa lahat po na nanonood ng Lighthouse Cafe. Ito ay dream come true. Kaya noon na pinag-uusapan ito at matagal na namin panaginip at panalangin. Kasama kayo dyan. Ang aming na prayer, sana live. Pero okay na ito. Live naman ito. Pero papangako sa inyo as soon as you can make it, na face-to-face, that we can have you here. Again here. Oo. Para matikman nyo naman yung Lighthouse Cafe rito. Talagang coffee. Pagpunta ko naman dyan sa inyo, yung chili ice cream. Pero ako po, nanonood ako personally every Monday ng Oras na Bicolandia. Ayan ha. Kinikwento ko sa kanila, Ressa, na ina-announce natin ang Oras na Bicolandia. Dito po sa Lighthouse. Yes, sa Lighthouse. Kaya napansin mo siguro, maraming medyo nanonood at nagko-komentaryo. Sa Facebook page. Well, kumustahan lang naman ito, pero ang unang kukumustahin ko sa inyong dalawa, yung nangyari nung Sabado. Raquel, ikaw na muna. Nagdiwang ang ating D-Way. Isa sa mga istasyon ng FEBC, ang 104.3 D-Way Radio sa Legazpi City. And last Saturday, nagdiwang kayo ng ikailang anibersaryo. 50th. Actually po, Ruben and Ressa,
hindi lang po ito D-Way kasi makasaysayan po ang station ng FEBC dito sa Bicol. Yes. We started as an AM station, yan po ay DWAS. Then nagkaroon Yes. po tayo ng 6 na taon na pag-off the air. Natumba yung ating tower, nasira yung ating facilities. So 6 years po na off the air tayo. At nang bumalik po siya noong December 2014, FM na at DWAY na. At doon na po kami pumasok ni Pastor Rico sa Wow. So from DWAY. Oo po. Kaya ang From the sineselebrate natin na 50 years ay FEBC Bicol. Oo. Now, of course, kapag AM naman ang signal mo, mas malayo ang abot niyan, no? Pag medyo FM, medyo maliit-liit ang coverage, pero mas maganda naman ang audio. Mas malinaw at stereo pa. Oo, di ba? Yes, At yes. saan umaabot ang signal ng ating 104.3? Oo, actually ang Bicol po ay may 6 na probinsya. Isang province, yung Camarines Norte, ang hindi talaga kayang maabot ng ating radio signal. And hindi pa rin po nasasaturate ang Camarines Sur, yung Sorsogon, yung Masbate, yon. Hindi pa po Yes. masyadong Catanduanes. May mga areas na nakukuha na tayo. Pero ang maganda naman po, kasi naririnig tayo sa Sibuyan Island, sa Allen Samar, yun naman po yung mga bonus sa atin. Very good. At Wow. ikaw ay nag-serve ka as pinaka-station manager ng ating D-Way. Opo, Yes. ako po yung nag-serve na as station manager ng D-Way nung nireplant po ang FEBC station. Ikaw naman Ako na po talaga yung tubong nag-manage. Bicol ka no? Saan ka sa Kalahati Bicol? po. Kalahati lang po. Ang nanay ko ay Tagala, ang tatay ko ay Bicolano. Naga City po. Pero until high school lang. After makagraduate ng high school, pumunta na po sa Metro Manila. Bumalik lang dito sa Bicol kasi naging missionaries po kami. That's family. great. Oh, Pastor Rico, ikaw naman. Oo. Ang sabi, 2014, saka kayo na sa D-Way. Tama ba yon? Ikaw yung nagpapastor pa, di Oo, ba? 2014 po, simula ng replant era, doon ho kami nagkasama na ni Madam Raquel Camolandong sa DWAY na po. Oh, yes. Ikaw ba aktibo pa sa pagpapastor, Pastor Rico? Oo, kasalukuyan po ako yung senior pastor ng GCF Albay. Ang GCF Albay po may ilan din mga satellite churches dito sa Albay. Oo. That's great. Amen. Isipin mo, ha? Full-time pastor and ano rin po sa Yes. radyo. Oo, parang ako din. Kaya kami nagkikwentuhan kami pag Lunes. Aba, pati Yes. problema yata ng mga simbahan, pinag-uusapan namin sa mga pastor. yung sa show po Favorite. ba ninyo, opo, na Oras na Bicolandia, meron po ba kayo like specific na target audience po? Ano ba, more of mga mga elders po ba or general public po yung ating tina-target dito? Actually po, general public, pero nagugulat kami kasi kahit bata, may nakikinig sa amin. Pero ang intended audience talaga natin ay mga adults. Adult. Yes. At isa pa, porque ang kanilang, yung Oras na Bicolandia, naka-platform naman sa social media Facebook, din. nga po eh. Kaya ang bumabati doon sa ating programa, hanggang Australia palagi si Daniel, hindi ba? And US, Canada. US pati. Well, great. Ibig sabihin, marami ang talagang nababahagian, sumusubaybay. Kaagapay, yan ang ating term sa FEBC. Kaya ang sinasabi ko, atin naman bahagi po tayo niya. Kaya alam mo, Yes. dugtong-dugtong na tayo Ang FEBC, DZAS, may Radio TV, at kabahagi dyan ang GCTV. At kayo, hindi na kayo makakatakas kasi dugtong-dugtong na yung pamilya natin Ay, opo. Salamat. Okay, tell us about the anniversary celebration last Saturday. Ano Pastor ba ang Rico, gusto naging mo laman mauna? ng pagdiriwang? Yeah, Ano muna, sige. si dating station manager muna. Respeto Okay, sa mga go ahead. Hindi po dahil sa edad, hindi dahil yan sa edad. Anyway, ang goal po kasi dahil 50th na siya,
maikwento yung kasaysayan ng FEBC Bicol. So, Mhm. yung buong programming po ay umikot sa 3 eras. Teka. Alam mo, magandang Oo. i-poster na yan, Reza. Nakikita mo yung Kagsawa Church, ano? Actually, binabasa ko po yung theme, ano? Kasi very limited lang po yung Bicolano na alam kung ano na theme. Ano ba ibig sabihin yan? O, ikaw na magsabi, Ankada. Raquel. Kapanggana. Pastor Rico, halit sa kagurangnan ang Oo. Ang kada kapangganahan, hali sa kagurangnan. ang bawat tagumpay, Panalo. Ang bawat tagumpay. Ang bawat tagumpay Ang bawat tagumpay ay mula sa ating Panginoon. ang may bigay. Diyos. Yes, Yes. opo. Ay, wow. O, yun talaga naman Mm-mm. ang pinakaano ng FEBC ngayon. At dala-dala nila hanggang doon. Yes. Tuloy mo, Raquel. Opo. So, hinati po yung buong anniversary celebration sa 3 eras. Ang unang era po ay yung pioneering, kung kailan nagsimula yung FEBC Bicol through DWAS. At sinundan po ito ng persevering era. Yan po yung 6 years na hindi tayo nagbo-broadcast from Parang the silent years, ano? Opo, Oo. pero actually, hindi po talaga silent kasi bumili po tayo ng airtime sa 2 commercial stations, isa sa Legazpi at isa sa Tabaco City. Parang off the air from the facilities, pero may program po talaga pumapailandang. 3 programs po ang nai-air noon. So, pioneering era, persevering era, at yung huli po ay yung replanting era. Yun na po yung D-Way. That's great. At ano mga nakibahagi sa celebration, Rico? Siyempre, we expect mga kapartners natin, ano? Opo. Ano ang Ministry mga kapartner partners. mismo na maituturing natin sa DWAY? Mga churches, mga individual, ano pa? Government agencies po. Government. Government. Yes. Marami pong partners tayong government agencies. Mga individuals po. Kasi I heard din po sa FEBC, yung mga talagang nagbibigay po ng mga kaagapay, yung mga talagang nanonood po ng mga individuals na mga Kristiyano po. Yung iba nga minsan Kristiyano, talagang very supportive po sa FEBC. Yes, marami tayong mga individual partners din. Yes. Well, sana ay mas marami pang mga mananampalataya. Pero ang ating audience actually ay kalahatan naman eh. Hindi lang mga pang-Kristiyano ang ating programa. Because our message basically is the gospel of Jesus Christ. And so we need to reach out to even more audience para maihatid sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan. Tama ba yun, Pastor Rico? Yes, opo. Kaya natutuwa ho tayo na ang Care 104.3 The WFM ay nakaka-reach out tayo kahit sa mga hindi mga outside church, yung mga unchurched people group dito sa Bicolandia. Alam natin na Pastor Rico na ang Bicol ay very religious na lugar yan eh. Hindi ba? So, paano natin na ihahatid nakakaiba ang ating mensahe, not just being religious? Ano ang kakaiba sa ating inihahatid sa ating mga kababayan? Siguro ako po ang sasagot, ano? Sige, go ahead. Oo. Nagkaroon po kasi tayo ng shift. Yung diwas po kasi, medyo parang churchy ang dating. Ano po? Yes. So maraming mga preaching, mga teaching program. Nung D-Way na po, nagkaroon na tayo ng shift. Ang primary audience natin ay mga hindi pa believers kay Jesus Christ. So from a Christian station, ginawa po nating missions radio. Kaya yung mga programs po natin, mga programang mapapakinggan mo rin sa ibang stations, pero syempre, hindi natin hinahide yung ating message. At yun ay si Jesus Christ. Yun. Of course. Alam mo, medyo challenging yan. No? Sapagkat we need to cater to a lot of issues sa society. Hindi ba? And lalo na ang Bicol, Pastor Rico, yan ay lugar na palaging may bagyo. Hindi ba? Recently, hindi lang bagyo. Nagdadaanan. No? Ano pa? Lindol.
Okay? Doon, saka yung lahar. Dito sa Oo. Albay, meron Vulkan, kami no? niyan, yung pagbaba ng lahar. Nung riming, yung karamihan sa namatay dito, hindi naman talaga sa Oo. Gaano kalayo ang istasyon sa ano Laguna sa Mayon Mayon. Volcano? may volcano. 9 kilometers po. 9 9 kilometers. kilometers. Mm-mm. Malapit. Ang balita ko, Pastor Rico, ikaw ang nakatira ka doon sa ano Malapit sa Bulacan. Wow. Tama ba yun? Tama? Oo, in fact noong yung nakaraan pa lang na pagputok ng bulkan, nasa evacuation center po kami. Ah, wow. Oh. Oo, kami ay kasama sa mga bakwit. Oo. Ikaw yung sinusumbong dito sa Maynila na matigas ang ulo, ayaw umalis? Hindi po, alis siya ng alis. No? Pero Kami nakakatakot po, din pala. Mm-mm. sumunod Oo. naman ho kami sa gobyerno na talagang evacuate kami. Nagtayo din kami ng kubo doon sa evacuation center kasi Bishop at yung evacuation center namin, kanya-kanya kaming tayo ng kubo. Mm. Okay. Mm. Kubo Oo, wala mismo talagang tinatayo. evacuation center. Mm. Oo. Eh, Visually, di ba, ano yun? Parang tent or yung merong oo. mga tulugan. Kubo talaga, kubo. Wala hong ganoon kasi kanya-kanya ho kaming provide ng kubo namin, mga tent naming sarili, mga laminated sack, yung dahon ng anahaw. Yun ho yung ginawa naming kubo doon sa evacuation center. Mm-mm. Gano'n po Oo. kayo katagal doon, Pastor Rico? Actually, matagal eh. Yun nga, paalis-alis lang kami kasi minsan, ang hirap matulog doon, kapatid. Malamok, walang ilaw, walang CR, Oo. mahirap maligo. Kaya ang nangyayari, nagsasaglit kami sa bahay namin. Napunta lang kami kadalasan doon pag may inspection. Kasi araw-araw may inspection ng Baka tumatakas ka, ano, di ba? Baka yata hindi natin dapat nila-live po ito. Kaya Pero, kailangan doon kami sa inspection. Pero pag maliligo na, uwi din sa bahay kasi walang paliguan doon. oh yes. Oo. Pero anong nangyayari, of course, sa D-Way, ay nag-aabot din tayo ng tulong sa mga Opo. yung Mm-mm. nasasalanta ng ganitong mga pangyayari. Opo. Nung 2018 po, nilaunch ng D-Way yung iCare Mercy Ministry. Ito po yung Mercy Ministry arm natin dahil sa eruption ng Mayon Volcano. Pero tuwing may calamity po ngayon, ginagamit na natin yung iCare. Mapabagyo man siya, mapa-vulkan. In fact, kahit po sa missions, nandun na rin yung iCare, kahit mga parang seminar natin sa pastors, iCare na rin ang tawag natin doon. Okay. Parang I care for the pastor, I care for missions, yan. Ganun na po. Nag-evolve na That's siya. a good program. Di Yes. ba? Kasi Opo. hindi yung sasabihin kasi naman, ipapanalangin po natin yung mga nasasalanta. May tulong talaga na ano. Tapos tutulong ka, pero hanggang doon na lang. In fact, kahit pagkatapos ng masalanta sila ng kung ano, mag-aabot ka pa rin ng tulong sa kanila eh. No? Hindi pa natatapos ang ministry. Hindi ba? Opo. And of course, Oo. sige, go ahead please. Katulad po dun sa Catanduanes, kasi di ba napaka-super typhoon yon, signal number 5 tayo, at na-cut off ang Catanduanes, buong island. Putol ang lahat ng communication doon, system. So pumasok po ang first response radio ng FEBC. Tayo lang po ang naririnig doon sa Catanduanes. So sa first 2 weeks, ang ginawa po natin, talagang communication, nasaan ang tubig, saan mahanap yung food supplies, sino ang nagbibigay ng ganitong mga tulong. Pero nung last 2 weeks naman po, yung psychosocial programs ang binigay natin, counseling. So hindi na ito yung mga tangible na tulong, but yung para ma-address naman yung psychosocial needs nila. Debriefing, kumbaga, sa mga very holistic po pala no, yung ating pagkalinga sa ating mga... Kaya pala yung programang Ano sa Palagay Mo? Yun nga po yung next kong question, Bishop. Curious po ako, paano po naging mainstay si Bishop sa Oras na Bicolandia sa segment na Ano sa Palagay Mo? Paano nga ba nag-umpisa, Bishop? Basta po,
hindi ko alam. Nag-guess muna Sig- natin, para- isang Hindi ko na beses lang maintindihan nag-guess. parang nahulog yata mula sa langit yun. Oo nga. Di ba Ano dahil yun? sa ano, dahil nga siya yung vice chair ng EFIP ng Ng FEBC. FEBC po. Yeah. Alam ko na, natatandaan ko na. Parang, ano ba yun? Parang isang occasion sa FEBC Ortigas. Yes. Oo. Oo. Parang, ano nga po ba yun? Basta, parang retirement ba ni Sir Dan? O parang hindi naman, ano po? Basta anyway. Parang Oo, naimbitahan nyo lang ako. Hindi ko na rin maalala eh. Opo. Nung mag-usap-usap tayo, Yeah. lumabas na, maganda pala mag-usap. Oo nga, tapos naging Oo. regular na po, regular Saka kasi segment. Bishop, marami ang naghanap Oo. sa iyo nung una kang Yes. mag-guest. Ang Mm-mm. daming naghanap sa iyo, daming na-bless, daming parang during that time na nag-discuss tayo, ang daming interaction. Oh, okay. Oo. Yeah, tama. Kasi narinig ko si Bishop na I think you parang you had a small talk or yun, may short speech kayo nung parang event yun for Sir Dan. Sabi ko, naku, imbitahin ko nga to si Bishop. So I tried. Ang bilis sumagot ni Bishop, nakakatuwa. So guest lang muna siya. Guest lang muna siya nung una. Ang Yun isang ang napakado maganda yun spontaneous lahat Oo eh. nga po, yun yung maganda na, pero Yes. very relevant Yes. po. Yes. So nilook forward ko talaga yung Monday, every Monday. Kasi yung time namin na, kaming dalawa kasi tormentor kami sa bawat isa eh. So kailangan namin ng mentor. Wow. Nagkataon, Bishop, na parang nagkahulugan tayo ng need namin na napunuan niyo po yung need din namin personally. Kaya we decided talaga na nilulook forward namin ng every Monday. Tsaka napapansin po kasi namin na tuwing episode natin, meron parang mga gems na naiiwan na oo nga no, parang lagi kaming ganon sa dulo, ay oo nga no, kahit pagkatapos nyo na po, nag-off na kayo sa Zoom, nag-uusap pa kami ni Pastor Rico, ay oo nga no, ganon. Kaya nilook forward may aftershock pa pinag-uusapan, kagaya ang yun na Bishop. Pagkatapos natin, hindi pa natapos doon ang discussion namin kasi meron pa kami aftershock. May aftershocks. Well, that is so good to hear. At alam mo dapat lang naman ang ating sinasabi, lalo sa mga ganitong programa, ay tayo nakapaghahatid ng mga bagay na kapakipakinabang sa lahat ng nakikibahagi sa atin. Radyo man ito o telebisyon. Kaya nga sila nagbubukas ng mga gadget na ito dahil meron silang dahilan kahit po kayo, siguro nanonood kayo ngayon, ano ba yung pinag-uusapan natin? So, paano nyo i-describe ang kabuuan ng ministry ng D-Way? What can you offer sa mga nakikinig o nanonood? Particular, yung mga nasa Bicol, and then, syempre nasa social media and we reach out to places. Paano nyo i-describe sa kabuuan ang ministry o ang packaging ng D-Way? We want our audience to feel loved, cared, and meron silang friend. Yes. Yun. Tapos yung very engaging ang ating programs. Calm, yung boses ng mga hosts. Yun, mga ganun po. Siguro yun, ang pagkakaiba natin. That's good to hear. Sa iyo, Pastor Rico? Sa akin naman, kagaya Bishop nung last Saturday, meron talagang taga-Bulan Sorsogon. Pumunta sila. Bulag pa ito, Bishop. Bulag siya. Totally blind. Pumunta siya doon sa nag-join. Hinanap lang talaga kami. Nakaka-touch nga dahil ang hinanap niya lang talaga kaming dalawa. Kasi everyday pala, hinihintay niya kami kasi gusto niyang makitawa sa amin. Kami lang daw talaga yung kasama niya kasi pag tumatawa kami, pag tumatawa daw, nasasama siya at feeling niya, gumagaan yung kanyang buhay every morning. Kaya nilook forward niya talaga, Bishop, yung every morning kasi para sa kanya, magaan ang kanyang gising, ang kanyang araw pag nakakasama tayo.
I mean, isa lang Oo. ho yan sa mga sample na palagi naming narinig. Kasi kung tutusin, ang oras ng Bicolandia, wala naman, kamwat may kami. Oo. Yes. Alam mo, Very ano lang that kami. is so good Pero to, that is so good to hear. marami Siyempre, pala ang mga tao na gusto lang tumawa pag umaga. Yes, pag umaga. Yung Oo. tawanan na hindi nakakasira ng kapwa. Banal na tawanan. Oo. Pwede po bang Only dagdagan ko laughter. yung sige, go dagdagan ahead. ko po yung Go sinasabi ahead. ni Pastor Rico. At ito po ay tungkol sa oras sa Bicolandia. Nakakatawa po kasi sinasabi nila bless na bless kami sa tawanan nyo. So kami ni Pastor Rico natatawa kasi ay nakaka-bless pala ang tawanan. Yung mga Oo. ganon. Tapos ang sinasabi po nila, yung balita na ipipresent siya, kasi meron po kaming Bicol Barete na segment, na ipipresent daw siya na napakagaan. Kaya, pwede, sabi nila, pwede naman pala, no, ang balita na hindi rigid, na nakuha Yes. mo pa rin yung information, pero hindi ka Oo. na-stress makinig. So, yun pa ang isang sa mga So sinasabi din you nila. are actually offering to people not just a radio package, di ba? Ito isipin mo no. Naiintindihan natin na syempre bulag ka mo siya, Pastor Rico, no? Ang Opo. kanyang sense ay pandinig. Pero mayamang-mayaman yung kanyang pandinig. Okay? Pero naalaman ko din na kayo partners din ng God is God is Able, di Able. ba? Ay, ako po, kami po. Yes. Can Kami you po. talk about that? Yeah. Kasi po kaming family na-invite sa camp ng God is Able noong May. Yes. Nung maka-attend po kami ng camp, we went there to speak, ano po. Pero ang hindi namin alam, may healing pa lang i-accomplish ang Panginoon through the camp. So sabi namin, kailangan madala siya sa Bicol. So yun po ang ginawa namin, nakipag-partner tayo sa mga churches, ni-launch. And noong November 21 and 22, nagkaroon na po tayo ng missions, God is Able missions sa Albay, noong 23 and 24 doon sa Sorsogon. So meron na po tayong establish na mga partners, hindi lang dito sa Albay, kundi sa Sorsogon. Tapos namigay na po tayo ng mga walking devices. Yes. And God willing, next year po, babalik ulit ang God is Able team from Manila. And nakakatuwa po kasi yung God is Able program ay ini-air na rin sa D-Way every Sunday. Abay, alam mo, hindi nyo na itatanong, ang God is Able is a partner ng ating programa, Yes. ng GCTV. Ay, oo. Dito mismo sa Lighthouse Cafe, ilang beses silang na-feature dito. Show din po sila. At meron silang show God is sa Able GCTV. na documentary naman. Yes. Yung documentary. Matagal ko nang sinabi yan sa kanila na yung mga kwento, no, yung mga kwento ng pag-abot sa mga nangangailangan ay ilagay natin bilang mga programa, mga testimonies, no, sa digital format dito sa GCTV. Kaya abay napakagandang malaman 'yan. No? Opo. Actually po, Bishop and Reza, nung nandun kami sa camp sa Batangas ng May, ang service ng mga participants ay yung poster ninyo. Lighthouse, nakalagay. Tapos, nakakatawa po kasi ang sinasabi sa amin, kasi kami dumiretso sa venue, sabing ganon, yung ibang participants parang nandyan sa church ninyo kasi ano nga ba yung COVID testing, ano nga ba yun, saliva o yung RT-PCR. RT-PCR, opo. RT-PCR, so, dyan ginawa daw sa Lighthouse. Sabi ko, uy, Lighthouse, kilala ko to noon pa sa FEBC Valenzuela. Alam ko na tong Lighthouse na to eh. Yun, tapos po, nakakatuwa kasi doon mismo sa camp, na-meet ko yung ibang mga workers ninyo. Oo, kaya nakakatuwa po. Alam mo, ang ating talagang dapat na ministry ay engaging. No? We're not limited sa ating premises ng ating mga simbahan. At kahit sa radio, we're not limited to what we can offer as far as hearing is concerned. No? At ngayon, nasa digital platform tayo. Pero we also want to be felt on the ground. Di ba? Kaya we are in all platforms practically. No? Yung radio, yung communicating Christ no anywhere ay ginagawa nating talagang pag-abot sa total na pagkatao. Right. Di ba, Pastor Rico? Oo.
Kasi siyempre dapat sumabay tayo kung ano talaga yung trend. Kasi mapag-iiwanan naman tayo. Dapat ang pag-preach natin ng gospel, sabayan natin kung ano yung mas mabilis sa ngayon eh. Otherwise, mapag-iiwanan ng salita ng Diyos. May iwan sa gilid pag hindi tayo sumabay. No? Yes. Eh, ang dami pa namang platforms nga na nag-o-offer ng iba't ibang klaseng content. Yes. Abay, kapag pinabayaan natin Lalo yan. social media po, no? Yes. Kaya I'm Yes, sure yes. kaya magandang pang-break po yung parang magandang balita and very light po yun sa kanila dahil ang daming heavy at very stressful na news po ngayon sa social media. Okay. So after itong pagdiriwang ng 50 years, what's up ahead for D-Way? Ano pa ang nais nyo ma-accomplish? Oo. Sa ngayon po mukhang hindi kami ang authorized to talk about that kasi syempre tinurn over ko na po yung leadership Yes. sa ating officer in charge. Pero I think Pastor Rico, parang ang na-mention ng ating OIC ay yung parang training ng new generation of broadcasters. Yes. So mukhang ganun. Yeah. Tama pa, Pastor? Yun ba? Tama Pastor Rico? Tama, naalala ko na may mga we are preparing the next generation para sa broadcasting kasi eventually tayo ay lilipas din eh. Well, Lipas kami. oo. Eh, sa bagay, ito yung mga young generation, katabi ko na rito. Oo nga po no? Oo nga, grabe. Oo. Eh, it's good to equip the young generations who come after us. Hindi ba, sinabi ni Paul yan kay Timothy no? Yung iyong natutunan, yung ibinahagi sa iyo, no? The things you've learned from me, you commit to faithful men who will teach others also. At hindi matatapos because we never know kung kailan babalik ang Panginoon. But we need to raise next generation na mas magiging tapat at mas makakapag-perform sa atin. Tama naman yun. Apo. Yes. Well, palagay ko, nasa inyo ang pagkakataon, Raquel at Rico. Eh, mag-anyaya na kayo. Total, nasa lahat naman kayo ng platforms. Okay? Go on ahead. Go on ahead. Invite others, yung mga nanonood sa atin, to be with D-Way. Oo. Una po nagpapasalamat kami kay Bishop for being our partner every Monday. So, nood po kayo, kinig po kayo sa sa palagay mo. Every Monday, 7:20 hanggang 7:55. Yan po yung segment ni Bishop. And mag-i-invite po kami. Pastor Rico, kung nandito po kayo sa Bicol, kinig po kayo sa ating radio, CARE 104.3 DWAY FM. And syempre meron tayong mga social media platforms, diba, Pastor Rico? Alright, meron din tayong Facebook Live. Of course, everyday po yan. Maghapon po yan. From 5 o'clock in the morning hanggang 5 o'clock ng gabi. Samot-sari po mga programa po ang ino-offer natin sa inyo. Dito lamang po sa CARE 104.3 The Way FM. Siyempre, personal nagpapasalamat din ako sa oportunidad na ito na makasama natin. Sa akin, talagang matagal ko na itong nilook forward. Pero ang dream ko talaga ay live. Punta kami na at may kape. Parang may kape talaga. May hawak din tayong mahal. But ito, patikim lamang ito. Patikim lamang ito, di ba, Bishop? Patikim lamang ito sa totoo talaga. Ayan, pinakita, Pastor Rico, yung pagbisita ko sa inyo. Live din tayo nun. Okay, maraming salamat sa inyo. Lahat kayo sa D-Way. And please extend to everyone our regards. Ano po? Opo, makakarating po. Well, wag po kayong aalis. At magbabalik ang ating Lighthouse Cafe. Mga usaping in, mga paksang trending. Mga talakayang may kabuluhan. Lifestyle at kultura ang sariling atin. Buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self! Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Yan na. Lyrics yan na kanta, Erika. So, nirecite ko na kanta mo. Ay, mali. Para nakikeldo yan. Sige, I can simply walk away pag ganyan tayo. Sige. Pero more than the song, no, yung it speaks about
proclaiming our faith. Alam mo ngayon, nowadays, Erica, marami ng creative ways to share and proclaim our faith. No? Isa na dyan yung sa social media. You can post yung mga quotable quotes ng mga biblical principles, guidance, tulad na lang ng insights ng ating Lighthouse Spectrum. Totoo. Ayan, Gabi. At yung iba nga, hindi lang basta quotable quotes, kundi pati yung verses. Di ba? Alam ko, favorite mo yung mga calligraphy of verses. No? Yes. Na pwede rin ipang-gift pag Pasko, di ba? Dahil paraan din ito to share our faith. At tamang-tama, dahil meron ding mga small businesses ngayon na yun nga, ginagawa nila ito para i-proclaim din yung faith nila through their small business. And yan ang Peculiarity Clothing. Wow. Ano nga ba ang products nila at paano naibahagi ang ating pananampalataya through clothing? Joining us tonight are the owners. So welcome to Lighthouse Cafe, Mark and Dindin. Hello! Hello po. Wow. Thank you for inviting us po. Parang ano to, no? Mga big minds, tsaka ano to, no? Very mga brainy, no? Pero faith na pag-uusapan natin, Erica Faith, no? So topic Pero mo pa. hindi ako. Ay, to. So let's talk about yung, siguro let's jump straight to sa small business ninyo, no? Peculiarity. Let's start with the name, no? Erica Faith. What's with the name? Medyo peculiar siya, medyo unique yung Kala ko peculiarity. nung una, ano eh, Ano? milk tea. Kasi peculiarity. Pwede po mag-jump doon kapag hindi na-back kami. So, peculiarity. Bakit nga ba peculiarity? Naisip natin. Number one po siguro kasi we are both members of Lighthouse Bible Baptist Church, and from the preaching of our pastor, talagang na-ingrained na po sa bawat member, lalo na nung kami pong part pa ng youth na we should be peculiar sa mundong nasaan po tayo ngayon. And we took that inspiration and ingrained it in our own business po. At nanggaling po siya sa mismong verse po, 1 Peter 2:9. Yes. But ye are a chosen nation, peculiar people. Lalo na kanina sinabi niya po na parang tell it to the mountain. Kasi tayo from darkness into His marvelous light. We would like also to proclaim our peculiarity, hindi lang dahil unusual kami na tao, pero yung peculiarity because of the grace of God sa amin. Wow. Yan. And bakit naman clothing? Out of all the your businesses, bakit niyo napili ang mga damit? Bakit hindi motor? Bakit hindi milk tea? Push ko tayo milk tea. Siguro po yung idea rin kasi ni peculiarity, nagsimula rin siya na may T sa dulo, peculiar. Pwede naman kasi peculiar lang eh. Pero ng peculiarity bilang shirt siya. Tapos pangalawa, parang onti lang din yung mga clothing line na merong mga statement shirt about Christianity or giving worship sa ating Panginoon. And parang nakita rin po namin yung parang need na i-proclaim yung salita ng Panginoon kahit sa pananamit lang. It's a statement na maganda yung word na sinabi mo, Mark. Parang ano ka, no? Poet ka ba? Or ano, parang medyo makata ka na malalim ka Parang may kamukha nga po ako dati dito. Sige. How many years na yung business niyan? Maybe you can talk us yung naging journey niyo, din. So, Actually po, just very recently, we celebrated our first year anniversary. Wow! As a business Bigyan ko lahat yan. So, Anniversary, opo. Ano po ang kagandahan po kasi ng dynamic, we first started with 3 members. We have Mark as the business mind, and we have our designer, si CJ. Hi, CJ! Yan, nag-work po kasi siya ngayon. And andun po ako parang yung mga in-betweens and admin stuff po. So, nag-start po siya na, mag-start tayo ng business, and how do we still continue proclaiming the Lord through that business? Ayan nga po, sa naging clothing line po siya. And ang kagandahan po na kasama silang dalawa kasi very creative sila eh. So sila yung nagbe-brainstorm. Bawat design, hindi lang po siya decision ng one person. Talagang it goes through the 3 of us, and then we added more people. May mga ambassadors na po kami ngayon. Ambassadors? Na-invite ka ba? Ayan po. So, yung ambassadors po namin, they help us with the branding, and we also added another person, si Des din po, sa finance stuff naman po. So, parang yung doon po nag-umpisa muna sa maliit,
But then, all of the decision-making, ano po siya, lahat may say dun sa bawat members po. Kumbaga, teamwork talaga. Yes. Lahat nagko-contribute. Yes, Mark, Fitly parang joined may together. i-add ka. Ayan. So, paano naman yung parang naging siguro brainstorming nga when it comes to siguro yung designs, yung concept, paano siya nabuo? Yeah, Mark. Siguro, coming from Lighthouse na rin, no? Bakit pa tayo lalayon maghahanap ng mga content, di ba? Kung meron naman dyan ang ating mahal na pastor para pagkuha na ng so, shoutout po sa ating mahal na pastor. Dapat talaga credits ko. Dahil may royalty pala. Opo. Pero karamihan po ng mga design na shirts namin ay nanggagaling po talaga sa preaching. Kaya kailangan po talaga namin makinig ng preaching. Kaya pa lately, medyo intense ka na mag-note taking. Nag-drawing na rin po kagad. Ano bang pwedeng design ng shirt sa preaching na to? Pero yun po, lahat po yan ay mula sa preaching po na aming mahal na pastor sa Lighthouse Bible Baptist Church, Pastor Ben. And nilalagyan na lang namin ng sarili naming palabok or ng onting creativity para lang mas kaakit-akit siya sa henerasyon po natin ngayon. And yung parang gusto namin na suotin din. Kasi ayaw naman namin magbenta ng damit na ayaw namin suotin. Siyempre yung gusto rin po namin bilang kaming mga kabataan. Ayun, kaya na-feature Erica Faith, isa sa mga shirt nila, no? Think identity, Christ is, no? Maybe you can explain din. Pwede ko bang ipakita na? Yan ba? Oh, yan. So, ako po ang mag-show at si Mark po ang mag-i-explain. Ganun pala tayo. Ayan po. So, it's a fingerprint. Yes. Awesome, Mark. So, anong meaning nito, Sir Mark? Yung thumb mark po is a symbol of identity. Dahil lahat tayo ay designed na magkakaiba. And yung parang very prominent din na issue ngayon sa society po natin, which is identity crisis. No, hindi natin alam kung sino ba tayo bilang tao. Hindi natin alam kung ano ba, kung ano yung purpose natin dito. Pero tayo bilang Kristiyano, bilang nasa isang simbahan, eklesiya, meron po tayong pinanghahawakan na identity na hindi natin dapat hindi alam. And yun po is yung ating Panginoon. Kaya yung name ng shirt ay Identity, Christ is. Yun po yung parang pinako na identity natin. No? Dapat hindi natin siya makaligtaan, hindi natin siya mawala sa isip natin. So yun po, kaya rin thumb din. Yun nga, dahil kumbaga sinilihan din tayo ng ating Panginoon sa kanyang pagkamatay sa krus po ng Kalbaryo. Lalim, Erica Faith, no? Okay na, order ako. Add to cart mo na yan. Oo nga, wow. Yan. Siguro, any challenges siguro na lalo na kasi pag shirts, di ba, yung lalo when it comes to sizes, ganyan, or siguro yung printing, ganyan. Meron ba kayong mga finis na challenge? Marami kong Actually po, yung mga, si Mark po kasi he's a type na masasabi kong perfectionist. So, parang bawat detail po, parang kailangan just right. Paano ka magpuput together ng product? Parang strict nga siya dun sa... Paano ka magpuput together ng product na maganda yung quality, pero affordable, and at the same time, na ipaparating yung mensahe na gusto mong maiparating. So, siguro po yun, yung finding the right vendors, making sure po na masosource namin yung mga tamang, bawat details po ng per shirt, meron pinag-isipan po, as you can see sa packaging pa lang, sa etiketa, ayan, sa branding po. And then, yung how to get the message out there. Kasi po, kung clothing line parang overly saturated na siya. So, how do we become peculiar sa mundo na may mga ganun na ring products? Wow. Okay. Well, it's your chance, no? Para invite, I'm sure marami excited dyan. Tsaka in fairness, maganda yung quality yan, no? Kasi madalas ako magsuot din ng mga shirts, mga tees, no? Pero this one, siguro mga, So, yan peculiar. Ang ganda, above the usual, no? Invite our viewers. Ayan po, makikita niyo po kami sa lahat ng social media platform. Hindi pala lahat, pero we have Facebook account and Instagram. At doon po kami naglalabas ng content and medyo pinapasok na rin po natin yung TikTok, no? Kaya, ayan po, abang-abang na lang po sa mga mga updates natin. Follow us po sa lahat ng mga social media accounts na yan. Ayun po. Hindi na po kami nagbebenta ng t-shirt. We also highlight mga Christian messages po. Hindi lang po yung parang everyday live life. Parang it's more on an emphasis on how we
apply our being Christian to everyday occurrences, mga struggles, and mga napagdadaanan po. So, ayun po, please like our pages. Ayun po, please like our pages and support our business. We're also in Lazada and Shopee. Ayan po. Message nyo lang po yung any page po namin at lagi pong may sasagot sa inyo. Peculiarity PH. Yes. Saktong-sakto 12-12, Gary. Ayan naman. Unahin nyo na po ito. Tsaka shoutout sa mga ambassadors nila. No? Yes po. Thank you po. Kay Hannah at kay Jed. Well, salamat sa ating peculiarity team, no. Usapang respiratory illnesses naman ang ating matutunghayan sa ating health talks. Nobyembre pa lamang ay ramdam na natin ang pagdami ng mga respiratory illnesses sa ating bansa. So kita natin yan, yung may mga umuubo, sinisipon. So ramdam natin talaga, no? At ayon sa DOH ay wala namang ebidensya ng mga mayroong mga novel pathogens na kumakalat sa ating bansa. Subalit, ang pagtaas ng mga respiratory illnesses na ito ay dahil sa respiratory syncytial virus, adenovirus, influenza, at mycoplasma pneumoniae na mga common bacteria na nakakaapekto sa mga bata. Yes, at alam mo ba, Harvey, na marami rin sa mga nagkakasakit ng influenza-like illnesses nitong taon ay mga bata, no, sadly. No? And especially during this celebration season na marami na naman tayong makakasama, syempre marami tayong mga celebrations nga halos everyday, dapat ay extra alaga tayo sa ating babies and young children. At paano nga ba natin ito gagawin? So joining us tonight is Dr. Mel Pascua, na isang pediatrician. Welcome back to Health Talks, or welcome to Health Talks, Doc Mel. Welcome po, Doc Mel. Hello po, good evening to everyone. Ayan, good evening. Unang tanong po, Doc Mel, meron po ba akong maling medical term na nabanggit kanina or na-pronounce? I think you did it perfectly po. Ayan, nag-review po tayo. Ayan, so Doc, ano pong, saan po tayo ngayon naka-assign or ano po yung mga pinagkakaabalahan natin bilang isang pediatrician? I am currently po working in a government hospital institution po dito sa Bicol region. And at the same time po, I am also working in as a visiting pediatrician sa isang private hospital po dito sa Goa, Camarines Sur. I am also currently working also as a school physician for the Bicol region Science High School and also in one private school po and also doing my private practice po. Oh, so medyo parang hindi po kayo ganun ka-busy. No? And all the way from Bicol, no? Si Doc Mel. Yes po. And also a mother of two. Yon! Wow. Dakilang nanay. Pero Doc Mel, yun syempre po na tayo ay, ngayon nga po nung ngayong pumasok na tayo, and of course, patapos na ang taon, no? So, ngayong Burr months po ba, Doc, ano na po ba yung mga uso or mga madalas, no, na respiratory illnesses na nakikita po ninyo, siguro po sa Bicol or even here in Metro Manila na yun, matataas po yung cases? So, common pa rin po talaga yung common colds. Usually po yung acute viral infection ng upper respiratory tract infection. Ito po yung may manifestations ng rhinorrhea or yung runny nose. Nagmamanifest din po ito ng nasal congestion. Actually, pwede pong associated with headache, muscle pain, with or without fever. Ito po yung mga na-mention kanina ni Sir, yung mga RSV, yung respiratory syncytial virus, yung mga common pathogens po are still viral. Andyan pa rin po yung mga allergic rhinitis. And common pa rin po talaga as cause ng hospital admission, yung mga pneumonia, bronchial asthma, and even yung mga lower respiratory tract infections po natin like ng bronchitis and bronchiolitis po. So actually, Antoinette, yung mga nabanggit ni Doc, no, yun nga, kagaya ng nauna nating nasabi kanina. So sadly, tuwing laging Burr month, siguro, Doc, dala po ba to ng paglamig din siguro ng panahon? Kasama na po ba ito sa mga possibly effects kung bakit po medyo rampant ang ganitong mga illnesses or symptoms during Burr months? Yes po, the change in weather temperature can be a contributory factor po sa increase po ng surge ng mga ganitong infections. Lalo we are entering our cold season na po. Oo nga. So, yung change in weather talaga. No? Siguro, especially nga sa mga, tama po na, Doc, sa mga bata, yan, yung specialization ni Doc. Pero, Doc, syempre po, no, yung mga common colds na banggit po ninyo,
ano po ba yung mga tipong mga symptoms or yung mga red flags na dapat bantayan natin, yung hindi lang naman kami mga magulang, no? So, yung mga sipon po ba at ubo na tumatagal ng 2, 1 linggo, or ano pa po ba yung mga siguro dapat nating, yun nga po, bantayan bago tayo makapagpa-consult sa doktor? So thank you for that question kasi actually, according sa literature, yung common cough and cold sa mga bata can actually occur 6 to 8 times per year. So, mostly mga viral infection. But meron talaga mga specific sign na kailangan maging vigilant ang nanay to make sure that this warrants po talagang consults or if not admission. Isa na po dito yung tinatawag nating tachypnea or mabilis na paghinga ng bata. So ito pong definition ng tachypnea is medyo specific po sa age ng bata. So for 3 months to 12 months, usually 50 breaths per minute. So usually, maganda pong gawin, ika-count talaga ng nanay yung paghinga ng anak nila doon sa kalmado yung bata. Ideally, pagtulog, yung hindi po sila umiiyak para talaga makita nila kung talagang mabilis yung paghinga ng anak nila. For 1 year to 5 years old, usually po 40 breaths per minute is already considered as tachypneic. For 5 years old to 12 years old, 30 breaths per minute, and more than 12 years old, 20 breaths per minute. So, importante din pong makita natin, ina-advise natin sa magulang, yung tinatawag nating retractions or chest indrawing, kung saan parang umaalon yung tiyan kapag humihinga ang bata. So, signs po ito ng mga severe pneumonia and severe respiratory infection. Nandyan din po yung tinatawag nating alar flaring, yung parang bumubuka-buka po yung ilong kapag humihinga yung bata. Yung head bobbing, usually makikita to sa maliliit na bata. Yung parang yung ulo nila gumagalaw kasabay po ng paghinga. So during COVID times, naging rampant din po ang paggamit ng mga pulse oximeter kahit po sa mga bahay natin. Meron tayong mga kanya-kanyang pulse oximeter na ginagamit natin to monitor lalo nung naka-lockdown tayo. So, pwede pa rin natin gamitin yon. So, yung O2 saturation po at room temperature less than 95% are considered po na important po na factor na i-consider natin that warrants immediate medical attention. Likewise, grunting o yung parang umuungal yung bata kapag humihinga. Apnea, yung pagtigil sa paghinga. Maging po yung kulay ng bata kung may cyanotic episodes po ito, particularly circumoral sa paligid po ng bibig. Even po yung general danger signs na tinatawag natin, yung hindi po nakaka-tolerate ng feeding, hindi kumakain, at yung level ng consciousness ng bata, hindi po siya active, then usual na nakikita natin, kumbaga, lagi na lang siyang nakahiga, tutulog-tulog. And syempre yung age po, pag less than 6 months, talaga pong kailangan mas maging vigilant ang magulang. And yung mga prolonged fever, lalo po yung mga lagnat na nag-run for more than 3 days na, that warrants po medical consultations already. Ayan, so narinig natin yung mga ganong mga symptoms. So, Doc, parang ito yung medyo nandun na po sa mga extreme part po Yes nitong mga po. symptoms ng gantong sakit. Ay, So, sorry, follow up lang, Doc. yes. Yung in terms of fever, Doc, ano po ba ang parang temperature na especially for children less than 6 months para masabing So usually, kinoconsider nating fever is 37.8 and above po. Kinoconsider natin as fever na warrants medical attention po. Ayan. So siguro, last na lang siguro, Doc, na ano po ba yung pwede niyong ibigay na tips? Of course, not just for parents or even siguro yung may mga kamag-anak or mga relatives ng mga babies or kids younger than 1 year old para maiwasan po natin yung mga ganitong sakit during these times, mga bare months, malalamig na panahon po. Or even during, siguro pagka meron ng cough and colds yung bata. Para hindi na mag-progress. Opo, paano natin siya pwedeng ma-manage po at home? So usually po, ini-advocate po talaga natin yung breastfeeding among less than 6 months of age. Kasi po, it was proven and tested po na maganda po sa immunity ng bata kapag po fully exclusive breastfeeding po ang bata.
So yun po ang number one. So pangalawa po, ini-encourage din po natin yung vaccination ng mga household members, particularly po yung flu vaccines. Actually, yung flu vaccine can be given sa mga bata starting 6 months of age po. Pero dun sa mga bata na mas less than 6 months, so as to prevent po yung recurrent na cough and cold, ini-encourage po natin na yung mga caregivers, primary caregivers, maging po yung mga household contacts ng bata ay din pong magkaroon po ng vaccination. So, avoidance din po ng mga environmental tobacco smoke is very important to prevent recurrent infections such as po yung mga fumes from indoor cookings. So, pag nagluluto po tayo, lalo ngayong season na to na marami pong magluluto tayo ng mga handaan. So, mas maganda po ma-maintain natin siguro yung maganda pong ventilation sa bahay by opening our windows and doors. And as much as possible, the child should sleep in a room where separate po kung saan nagaganap yung food preparations po natin. And of course, very important pa rin, as an important mode of transmission is hand-to-hand transmission po ng mga viral or bacterial infection. We can never overemphasize po yung frequent hand washing na laging tinuturo sa atin, and avoid touching our mouth, nose, or eyes. And in case nasa labas tayo, the use of alcohol-based sanitizer, yung mga virucidal hand treatment are very important din po for to prevent transmission. And of course po, vitamin C supplementation, though hindi man po siya totally nakaka-prevent, sa may mga ubot sipon, nakaka-shorten siya ng duration. And also maririnig natin sa mga pediatricians natin, lagi silang nagre-recommend ng zinc sulfate kasi may mga studies po na nagsasabi na nakakatulong din po siya sa reduce yung rate ng cold po. Ayan. So maraming salamat po, Doc Mel, for those tips. I'm sure marami po tayong mapag-usapan at matututunan. But again, maraming salamat po. But now, let's hear Bishop in Hebrews. Welcome to Hebrews. Ito po ang segment sa ating Lighthouse Cafe na naglalayo na bigyang daan sa ating mga buhay, sa ating bilang mga mananampalataya, and even churches, ang mga ilang katotohanan mula sa salita ng Diyos that we need to consider. The Apostle Paul, in writing to some churches sa New Testament, ang isa ay ang kanyang epistola sa church doon sa Thessalonica. At ang isa sa pinakadahilan ng kanyang thanksgiving ay kanyang sinabi. Let's refer to 1 Thessalonians chapter 1, verses 2 and 3 and 5 and 7 and 8. Ito po ang sinasabi ni Paul sa kanila, ni Apostle Paul. We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your work of faith, labor of love, patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father. And then he says, for our gospel came not unto you in word only. Ang mabuting balita ni Kristo ay dumako sa inyo, hindi lamang sa pamamagitan ng salita na inyong narinig, but also in power. Ibig sabihin may kapangyarihan na nangyari sa kanilang mga buhay. And in the Holy Ghost, and in much assurance, as ye know what manner of men we were among you for your sake. So that ye were ensamples, or you became example to all that believe in Macedonia and Achaia. Now, consider yung kanyang sinabi. They were, the Apostle Paul was thanking God for the Thessalonian church for their work of faith, labor of love, and patience of hope. Now, sa anong kaparaanan po ito nakita? Doon sa verse 8, ay napakaganda ng kanyang minention o isinite na kung bakit siya nagpapasalamat sa Panginoon. Ang sabi niya ay, for from you sounded out the word of the Lord not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to Godward is spread abroad,
so that we need not to speak anything. Ang bottom line po ay ito. Ang napakagandang dahilan kaya nagpapasalamat po si Apostle Paul for the church in Thessalonica was that ang mabuting balita na ipinahayag ay ipinahayag nila hindi lamang doon sa Macedonia na kung saan naroroon ang Thessalonica, no? But also ang sabi niya in Achaia. You know, Achaia is down south from Macedonia. At hindi lang po iyon. But also in every place your faith to Godward is spread abroad. Noong panahon pong ito, na sinulat ni Apostle Paul ang epistolang ito, wala pang Facebook, wala pang YouTube, wala pang TikTok, wala pa tayong mga infrastructure na katulad na mayroon po tayo ngayon. But ang mayroon sila ay meron silang kasigasigan, diligence, meron silang seriousness sa kanilang pananampalataya at sa kanilang testimony. Kaya po very intentional ang kanilang pag-abot sa ibang tao, sa iba't ibang lugar. At ang sabi dito, in every place, your faith to Godward is spread abroad. Sa atin pong pinag-uusapan sa Lighthouse Cafe, kanina ay kausap natin ang ilang mga guest natin mula doon sa D-Way Radio sa Legazpi City, sa Bicol. At nakita natin kung saan ang kanilang pagpapahayag ay hindi po lamang nasa radyo, kundi on the ground, sa anumang kalalagyan ng mga tao. And then nakita natin ang testimony ng mga kabataan na nagsisimula ng kanilang mga business. At maganda po yung kanilang pamantayan sapagkat ang pamantayan nila yung pagiging peculiar, pati sa produkto. Okay? At and of course, yung ating kalusugan, hindi nawawala po dyan na sa ating wellness ay ginagamit po natin yan upang tayo makapaglingkod sa ating Panginoon. And the greatest of this is ito, na sa pamamagitan ng ating buhay ay maipahayag si Kristo na buhay sa atin ng mga mananampalataya. And the moment we trust Christ, He lives in us. His truth is in us. His Spirit would be in us. Kaya walang dahilan bakit hindi po tayo maaari makapagpahayag at maging kapakipakinabang upang ang iba ay marinig nila ang tungkol kay Kristo. Yun po ang dapat nating tandaan. Pagpalain tayo ng Panginoon. And once more, we have come to the point sa ating pong programa na sasabihin na naman natin, napakabilis talaga ng oras. Pasko na. Magtatapos na naman po ang ating live broadcast at nais natin mapasalamat sa inyo na sa pagtangkilik po ninyo at pakikibahagi sa mga pinag-uusapan natin. Opo, at salamat din po sa ating mga naging guests ngayon. Of course, nandiyan po si Pastor Rico at si Ma'am Raquel from Oras na Bicolandia. Abangan niyo po yan tuwing Lunes. Kasama po si Bishop sa... Ano yun, Bishop? Ano sa palagay mo? Ano sa palagay mo? Na segment. Yes. At of course, we would like to thank din po sa ating Health Talk, si Doc Mel Pasco, at of course, yung atin pong mga small business owners. No? Kung wala pa po kayong Christmas gifts, check out yung Peculiarity Clothing sa kanila po mga social media pages. At kung kayo, ang dami natin pinaplug, kung kayo din po ay nagagawi sa Ayala Malls, Fairview Terraces, make sure, Wow! Ayun, pwede po natin i-check out ang kanilang lugar dyan. And of course, support. Ayan, ang kanila pong products. Yeah. Yun, ang ganda. Ayan. And of course, you can watch a replay of our episodes sa ating Facebook and YouTube channels ng Lighthouse BBC at Great Commission Television. Make sure to like and subscribe to our channel. Pero alam ko, feature ka rin sa Yuhu, di ba? Ikaw din. Wow! Yes, and also you can download our Lighthouse Spectrum app. Napakarami pong features ng ating app. Meron po yung video content, insights, ebooks, and of course, our episodes po ng Lighthouse Cafe. Download it now at libre po yan sa App Store. And so join us again next week, Monday night, same time, 8:30 p.m. for another live broadcast ng ating Lighthouse Cafe. Where good talks happen.